Napansin mo na ba kung paano may mga tao na nagagawang gawing isang napakalaking pag-angat ang bawat pagkakadapa, habang ang iba naman ay tila nababasag at hindi na muling bumabangon? At kung sabihin ko sa iyo na ang kirot na nararamdaman mo kapag nagkakamali ka ay, sa katotohanan, isang lagusan. Isang lagusan na diretsyo kang dinadala sa mga tagumpay na hindi mo naisip na posibleng maabot. Tila hindi ka panipaniwala, ngunit ganyan mismo ito gumagana. At karamihan ng tao ay hindi ito napapansin. Noong ako'y bata pa, palagi akong nakakulong sa pakiramdam na tila wala akong kakayahan. Bawat pagkakamaling nagagawa ko ay parang isang tatak na nagsasabing hindi ako magaling. Kapag may nawawala sa akin, kapag pumapalya ako sa simpleng gawain, kapag hindi ako nakakasabay sa mga kaklase ko, lahat ng iyon ay parang nagpapatunay sa isang kwento tungkol sa aking sarili, isang kwentong hindi ko pinili. Ngunit buong loob na tinanggap ng aking isipan bilang katotohanan. At ganito rin ang ginagawa ng napakaraming tao. Sa tuwing nagkakamali ka, sa tuwing nawawalan ka ng pera, sa tuwing nakararanas ka ng pagtanggi, ilang ulit mo nang sinabi sa iyong sarili, patunay ito na hindi ko kaya. Ang bawat ganitong isipin ay parang lason, tahimik ngunit malalim na bumabago sa iyong pagkakakilanlan nang hindi mo namamalayan. Ngunit ang kirot ay walang kapangyarihang tukuyin kung sino ka. Isa lamang itong salamin ng mga bagay na hindi mo pa nauunawaan tungkol sa iyong sarili at sa landas na kailangan mong tahakin. Naalala ko ang isang panahon sa aking buhay kung saan pumapalya ako kahit sa pinakamaliliit na tungkulin sa trabaho, at iyon ay nagpapabigat ng husto sa aking damdamin. Pakiramdam ko noon ay wala akong halaga, wala akong lakas, at wala akong kontrol. Ngunit sa mismong panahong iyon ko rin natutunan ang isang bagay na mahalaga. Bawat pagkabigo ay may dalang impormasyon, mga palatandaan, mga pattern, mga pahiwatig ng kung ano ang dapat kong pagbutihin, unawain, at baguhin. Ang kirot ay hindi parusa, isa itong kasangkapan na nagtuturo kung saan ko dapat ituon ang aking lakas. Ang hindi alam ng karamihan ay ito, mas malakas i-record ng ating utak ang kabiguan kaysa tagumpay. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa utak na ang masasamang karanasan ay umaaktibo sa mga bahaging nagtatago ng mas malinaw at mas matagal na alaala, kaya mas malalim ang epekto nito sa ating pagkatao at kumpiyansa. Kaya kung hindi mo hahamunin ang mga interpretasyong ito, mabubuhay ka sa mundong pinamumunuan ng mga maling konklusyon na kusa lamang lumilitaw sa iyong isipan. Nang maunawaan ko ito, sinimulan kong pagmasdan ang aking sariling mga reaksyon. Sa tuwing nararamdaman ko ang bigat ng pagkatalo, tinatanong ko ang aking sarili, ano bang aral ang gustong ipakita ng sitwasyong ito? At palaging malinaw ang tugon, hindi ito tungkol sa pagkabigo, ito ay tungkol sa pagkatuto, pag-unlad, at paglawak ng kakayahan. Alalahanin mo ang unang pagkakataon na sinubukan mong gawin ang isang mahalagang bagay at hindi nagtagumpay. Ano ang naramdaman mo? Marahil nakadama ka ng hiya, lungkot, o panghihina ng loob. Marahil naniwala kang hindi iyon para sa'yo. Ngunit isang bitag ang pakiramdam na iyon. Naranasan ko iyon ng buong tindi. Noong nagsisimula pa lang akong pumasok sa negosyo, bago ko pa nabuksan ang una kong maliit na negosyo ng paglilinis, paulit-ulit akong pumapalya sa maliliit na tungkulin, sa mga talaan, sa pakikipag-usap sa tao, sa mga pitch ng benta. Bawat pagkakamali ay nagpapahina ng aking loob. Ngunit sa halip na sumuko, sinimulan kong pag-aralan ang bawat pagkakamali, bakit hindi gumana ang pamamaraang ito? Anong detalye ang hindi ko nakita? At sa pagdaan ng panahon, nagsimulang lumitaw ang mga pattern, at kasabay nito ay ang mga kasanayang hindi ko namalayang hinuhubog. Unti-unti akong nagkakaroon ng tibay, emosyonal na talino, at kasanayan, mga bagay na hindi ko matututunan kung puro pagbabasa o pakikinig lamang ang gagawin ko. Ang mahalaga ay gawing malay at mahinahong obserbasyon ang iyong pakikitungo sa kirot. Sa halip na isipin mong ikaw ang kabiguan, kailangan mong paghiwalayin ang pagkakamali mula sa iyong pagkatao. Kapag naunawaan mong ang bawat kirot ay pahiwatig lamang, magbabago ang relasyon mo sa kabiguan. Hindi na ito magiging kaaway, magiging pinakamapatapat mo itong kaagapay. Kaya ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, ilang beses mong hinayaang tukuyin ng isang pagkakamali ang iyong halaga? Ilang beses kang napatigil ng sakit sa halip na kumilos? Kung titignang mabuti, mapapansin mong ang bawat hadlang na nagdulot ng hirap ay siya ring nagbigay sa iyo ng pagkakataong hubugin ang isang katangian, isang kasanayan, o isang katatagan na hindi kailanman mawawala. At narito pa ang isa pang mahalagang bagay, ang bigat ng sakit ay tumatagal lamang kung pahihintulutan mo ito. Nakita ko ng maraming tao ang nalunod sa sama ng loob at takot,
hinayaang ang bawat pagkabigo ay maging panghabang buhay na tatak. Ako, sa halip, pinili kong gawing guro ang bawat pagkakamali, hindi hukom. Sa tuwing may maliit akong pagkatalo, sinasabi ko sa aking isipan, hindi ito tungkol sa akin, tungkol ito sa hindi ko pa alam. At mula noon, unti-unting nagbago ang lahat. Ang dating nagpapahina ay naging inspirasyon. Ang dating kirot ay naging impormasyon. Ito ang nagsisilbing hangganan sa pagitan ng karaniwang buhay at pambihirang tagumpay, ang kakayahang pagmasdan ang sakit, kunin ang aral, at gawing gasolina ang bawat hirap. Ngayon, isipin mong ginagawa mo ito sa iyong buhay, bawat maliit na pagkakasala sa trabaho, bawat pag-uusap na hindi umayon sa inaasahan, bawat layunin sa pera na hindi mo naabot paano kung makita mo ang lahat ng iyon bilang isang mapa. Isang mapa na nagtuturo kung saan ka dapat lumiko, kung ano ang dapat paghusayin, at kung anong bahagi ng iyong emosyon ang dapat mong palakasin. Iyan ang kapangyarihan ng pagbago ng sakit tungo sa pambihirang resulta. Ganito nagiging hindi na kalaban ng sakit at, sa halip, nagiging unang konkretong hakbang patungo sa isang pambihirang pagbabago. Dumating ang isang araw na parabang tuluyang huminto ang takbo ng aking buhay. Nagtatrabaho ako noon bilang isang bombero, nakakulong sa isang paulit-ulit na rutina na hindi nagdadala sa akin sa kahit anong direksyon, habang pasan ko ang pakiramdam na hindi ko kailanman maaabot ang anumang makahulugan. Doon ako ipinakilala ni Raymond Douglas Stanford sa aklat na Think and Grow Rich. Wala akong inaasahan, ngunit sa unang pahina pa lamang ay parang may binhing itinanim, ang ideya na maaari kong baguhin ang paraan ng pag-isip, at na ang mundo ko ay umaayon sa kung paano ko nakikita ang sarili ko. Noon, nakikita ko ang sarili ko bilang isang taong limitado, walang sapat na resources, walang formal na edukasyon, at walang box na pagkakataon. Ngunit ipinakita ng aklat na iyon ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Ang autoimagem ay hindi basta detalye, ito ang puso ng bawat pagbabago. Unti-unti kong napagtanto na lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa sarili ko ay direktang humuhubog sa aking mga kilos. Kung iniisip kong hindi ko kaya, iyon din ang resulta. Kung iniisip kong limitado ako, limitado rin ang mga desisyon ko. At dito nahuhulog ang karamihan ng tao, tinatanggap nila ang kanilang autoimagem na parang hindi na ito maaaring baguhin, para bang nakaukit sa bato. Pinapatunayan pa ito ng mga pag-aaral sa psikolohiyang kognitibo na nagsasabing ang ating pananaw sa sarili ay humuhubog sa ating motibasyon, pagpili at tagumpay. Ang malaman na maaari kong baguhin ang larawang dala ko tungkol sa sarili ko ay nakalaya, ngunit nakakatakot din kailangan kong harapin ang bawat negatibong kaisipan, bawat paniniwalang minana ko o ininternalisa, at palitan ang mga ito ng malalakas na imahe ng kung sino ang maaari kong maging. Sa simula, parang walang saysay. Hindi ako lumaki na may ambisyon o kumpiyansa. Paano magbabago ang autoimagem ng isang taong may kaunting karanasan at kaunting paraan? Ngunit nagsimula akong maliit, nag-visualize, nagdeklara ng mga pahayag, at kumilos na parang ako na ang taong nais kong maging. Kung gusto kong maging matagumpay na negosyante, kailangan kong kumilos na parang isa na ako. Kaya nagsimula akong mag-aral, magplano, obserbahan ang mga taong hinahangaan ko, at isabuhay ang kanilang asal. Para akong bumubuo ng tulay mula sa aking kasalukuyan patungo sa realidad na gusto kong likhain. At bawat maliit na hakbang na nakaayon sa bagong autoimagem ay nagbubunga ng maliliit na resulta na lalo pang nagpapatatag ng aking paniniwala. Nakita ko itong malinaw nang simulan ko ang aking unang negosyo sa paglilinis. Wala akong formal na kaalaman sa negosyo. Ngunit sinanay ko na ang aking isipan na makita ang sarili bilang taong may kakayahang lumikha ng mga pagkakataon. At iyon ang nagbago sa lahat. Sa halip na katakutan ng pagkabigo, tinignan ko ito bilang impormasyon, isang paalala kung saan ko dapat baguhin ang aking direksyon. Bawat tagumpay, kahit maliit, ay nagpapalakas sa bagong imahe na nabubuo ko tungkol sa sarili ko, at unti-unti, nagbabago ang aking realidad upang sumunod dito. Marami ang nagtatanong, paano ko babaguhin ang autoimagem ko kung lahat sa paligid ko ay nagsasabing hindi ko kaya? Ang sagot ay diretsyo, ngunit nangangailangan ng disiplina. Kailangan mong kilalanin ang bawat limitasyong iniisip mo, questionin ang kanilang pagiging totoo, at palitan ang mga ito ng malinaw, malakas, at tuloy-tuloy na imahe ng kung sino ang nais mong maging. Parang pagbuo ng kalamnan, kailangan ng araw-araw na pagsasanay. Bawat pag-uulit ay nagpapalakas sa iyong paniniwala, bawat maliit na tagumpay ay nagpapatunay na tama ang bagong direksyon, at bawat tuloy-tuloy na pagkilos ay gumagawa ng konkretong resulta mula sa bagong autoimagem.
At may hindi inaasahang epekto, kapag naniniwala ka sa sarili mo, nagsisimula ring maniwala ang mga tao sa paligid mo. Ipinapakita ng agham panlipunan na ang kumpiyansa ay may direktang epekto sa paraan ng pagtrato sa atin, sa mga box na oportunidad, at sa paraan ng pagharap natin sa hamon. Naranasan ko ito, nang mabago ko ang auto-imagem ko, umunlad ang aking negosyo, naging mas malinaw at matatag ang aking pakikitungo sa iba, at lumitaw ang mga oportunidad na dati ay mukhang imposibleng makuha. Kapag tiningnan ko ang nakaraan, malinaw na ang pagbabagong ito ang naging tunay na punto ng pagliko. Noon, bihag ako ng aking mga paniniwala, ngayon, ako ang gumuguhit ng sariling landas. Kaya itanong mo sa sarili mo, anong larawan ng iyong pagkatao ang gumagabay sa iyo ngayon? At kung hindi ito tugma sa taong nais mong maging, ano ang handa mong gawin para muling isulat ito sa paraang malakas, malinaw, at hindi na mababago? Ang sagot sa tanong na iyon ang unang hakbang para baguhin ang sakit at gawing pambihirang resulta. Nang buksan ko ang aking unang negosyo sa paglilinis, tila sinusundan ako ng pagtanggi saan man ako pumunta. Tumatawag ako sa mga posibleng kliyente, nagpapaliwanag ng aking serbisyo, at halos palaging hindi ang sagot. Sa simula, bawat pagtanggi ay parang bigat na bumabagsak sa akin, na para bang ang aking halaga ay sinusukat sa bawat negatibong tugon. Nararamdaman ko na sa bawat pintuang nagsasara, parang nababawasan ang kakayahan kong manalo. Ngunit sa mismong panahong iyon ko rin napagtanto ang isang napakahalagang bagay, ang bawat hindi ay hindi personal na kabiguan, kundi isang pagkakataon upang matuto at pinuhin ang aking mga kakayahan. Sinimulan kong isulat ang bawat sitwasyon, bigyang pansin ang mga detalyeng dati ay hindi ko man lang napapansin. Ano bang paraan ang hindi gumagana? Anong mga salita ang nagiging dahilan para lumayo ang kliyente? Sa anong sandali hindi ko na ipapakita ang sapat na tiwala sa aking komunikasyon? Ang bawat pagtanggi ay naging parang gabay ng maliliit na aral na unti-unting humubog sa aking kakayahan. Habang lumilipas ang panahon, naunawaan ko na kung puro pagsang-ayon ang natanggap ko mula sa simula, hindi ako sana nakabuo ng anumang praktikal na kasanayan, wala sana akong tibay, at hindi ko sana natutunan ang emosyonal na katalinuhan. Ang totoo, ang sakit na dulot ng hindi ang pinakatapat at pinakadiretsong guro. Isipin mo kung ilang beses ka nang tinanggihan at inakala mong iyon ay patunay ng iyong kakulangan. Ilang oportunidad na ang pinalampas mo dahil ang unang balakid ay tila imposibleng lampasan. Ang mga taong tulad ni Oprah Winfrey ay kinailangang harapin ang hindi mabilang na pagtanggi at pagsarado ng pinto bago marating ang tagumpay na kilala natin ngayon. Ang bawat hadlang na parang katapusan ay isang mahalagang aral na ibinibigay ng buhay. At ang mas kamangha-mangha pa, habang mas mabilis mong natutunan ang aral at kumilos, mas maaga mong makikita ang unang senyales ng pagbabago. Mayroon ding psikolohikal na epekto na madalas hindi napapansin. Kapag tayo ay tinatanggihan, naglalabas ang utak ng mga senyal ng stress na nagpaparamdam na may banta. Kapag ang tugon natin ay puro takot o pagkadismaya, nawawala ang aral at mas lumalala ang sakit. Ngunit kung, tulad ng aking natutunan, gagamitin mo ang bawat hindi bilang hudyat upang ayusin ang iyong estratehiya, nagsisimulang irehistro ng utak ang sitwasyon ng ibang-iba, ang hindi ay hindi na nagiging banta kundi nagiging mahalagang impormasyon. Ginagawa mong praktikal na katalinuhan ang dati sakit, at dahil dito bumibilis ang pagdating ng pambihirang resulta. Naalala ko ang isang partikular na karanasan kung saan tinanggihan ng isang malaking kumpanya ang aking alok na serbisyo sa paglilinis. Maaari sana akong sumuko at paniwalain ang sarili ko na hindi ako mahusay. Ngunit imbes na panghinaan ng loob, sinuri ko ang bawat detalye ng pulong at bawat pagtutol ng kliyente. Napagtanto kong kailangan kong baguhin ang paraan ng pagpapakita ng benepisyo, ng pagpapakita ng kumpiyansa, at ng pagbibigay ng kredibilidad. Sa sumunod na linggo, tumawag ako sa isa pang kliyente gamit ang mga pagbabagong iyon at tinanggap nila ang aking alok. Naging paulit-ulit ang prosesong ito, habang dumarami ang mga hindi, mas bumibilis ang aking pag-unlad at mas lumalapit ako sa mga na tunay na mahalaga. Ngayon, kailangan mong itanong sa sarili mo, ilang beses mo bang hinayaang ang isang hindi ang magtakda ng direksyon ng iyong buhay? Ilang pagkakataon ang nawala dahil inakala mong ang pagtanggi ay patunay ng iyong kakulangan. Ang kaibahan ng mga karaniwang tao at ng mga taong umaabot sa pambihirang resulta ay hindi ang kawalan ng paghihirap, kundi ang kakayahang gawing hagdan ang bawat hadlang. Ang bawat pagtanggi, bawat pinto ang nagsara, bawat unang pagkakamali ay hindi tanda na hindi mo kaya,
kundi isang gabay kung paano kumilos ng mas mahusay, mas handa, mas matalino, at mas estratehiko sa susunod na pagtatangka. Kapag naunawaan mo ito, mapagtatanto mong ang bawat hindi ay hindi katapusan, kundi simula ng mas malaking landas. Noong nagsisimula pa lang ako magnegosyo, mabilis kong napagtanto na ang kabiguan ay hindi lang hindi maiiwasan, isa itong napakahalagang kasangkapan. Sa simula, may nagawa akong mga pagkakamaling nagdulot ng pagkalugi ng libo-libong dolyar, ngunit ang bawat pagkakamaling iyon ay nagturo sa akin ng mga aral na hindi matututunan sa anumang klase o aklat. Para akong paulit-ulit na nadadapa, ngunit sa bawat pagkadapa ay mas lumalapit ako sa kakayahang kailangan kong linangin. Sa pagitan ng pagsubok at pagkakamali ko natuklasan ang tunay na halaga ng mabilis na pagharap sa pagkakamali. Habang mas mabilis kang nagkakamali, mas mabilis kang natututo, at habang mas mabilis kang natututo, mas maaga mong nakikita ang pambihirang resulta. Isipin mo, ilan sa mga kakilala mo ang iniiwasan ang anumang panganib? Mas pinipili nila ang trabahong ligtas, buhay na pare-pareho, at sitwasyong walang tsansang magkamali. Ngunit ipinapakita ng pananaliksik mula sa Harvard Business School na ang mga negosyanteng handang sumubok, mabigo, at matuto mula sa mabilis na pagkakamali ay may mas mataas na tsansang makamit ang pangmatagalang tagumpay kaysa sa mga taong umiiwas sa anumang kamalian. Nangyayari ito dahil bawat nabigong pagtatangka ay may dalang impormasyon na nagpapatalas sa iyong pananaw, estratehiya, at kakayahang kumilos. Kapag iniiwasan mo ang pagkakamali, iniiwasan mo rin ang pagkatuto. Mayroon akong isang napakalinaw na alaala, handa na sana akong pumasok sa isang malaking kontrata para sa aking negosyo sa paglilinis, ngunit nagkamali ako sa pagkukwenta ng budget. Tinanggihan ako ng kliyente at sa ilang segundo ay bumalik ang lumang pakiramdam ng pagkatalo. Ngunit sa halip na panghinaan, sinuri ko ang sitwasyon, saan ako nagkamali. Ano ang dapat kong naisaayos? Ano ang dapat kong nasabi ng mas malinaw? Nang ilapat ko agad ang mga natutunan ko mula sa pagkakamaling iyon, nakapagtatag ako ng isa pang kontrata makalipas ang kaunting panahon. Sa mas mataas na halaga at may higit na pagtitiwala sa sarili. Paulit-ulit na bumalik ang ganitong padro, bawat pagkakamali ay nagiging daan upang maging mas estratehiya ako, mas mulat, at mas handang gawing pagkakataon ang anumang hadlang. Ang mabilis na pagharap sa falha ay nagbibigay din ng isang bagay na madalas hindi napapansin, tibay ng damdamin at matatag na pagbangon. Kapag mas maagang nararanasan ng isang tao ang sakit ng kabiguan at natutunan niyang pamahalaan ito, mas kaunti ang kapangyarihan nitong sirain siya sa hinaharap. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa sikolohiya ng pag-unlad na ang mga taong paulit-ulit na dumadaan sa pagsubok at pagkakamali ay nagiging mas mahusay sa pagharap sa frustrasyon, nagiging mas balanse sa kanilang emosyon, at mas may lakas ng loob para sa mas malalaking hamon. Naranasan ko rin ito, bawat pagkalugi, bawat aberya, bawat maling hakbang ay nagpapalakas sa akin, nagpapalinaw ng aking focus, at naghahanda sa akin para sa mas malalaking oportunidad na darating. May isa pang mahalagang bagay na bihirang napagtanto, ang mabilis na pagkakamali ay nagpapabilis ng inobasyon. Kapag pinapayagan mong magkamali ang sarili mo, sinusubukan mo ang bagong pamamaraan, bagong estratehiya at bagong paraan para magbigay ng halaga. Naranasan ko ito nang ayusin ko ang aking estilo sa pagbebenta, nang binago ko ang paraan ng pagtrato sa mga kliyente, at nang pinaunlad ko ang mga proseso sa operasyon. Bawat falha ay nagiging lente na nagpapakita ng detalye na dati ay hindi ko nakikita. Ngunit karamihan sa mga tao ay mas gustong manatiling komportable, iniiwasan ang pagkakamali, at dahil dito ay nananatiling nakapirme habang ang mga nagpapahintulot sa sarili na magkamali ay umaangat ng mas mabilis. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ilang oportunidad na ang nawala dahil sa takot mong magkamali? Ilang proyekto ang hindi mo sinimulan dahil nakakatakot ang posibilidad ng kabiguan? Ang totoo, ang bilis mong magkamali ang tumutukoy sa bilis mong matuto, at sa laki ng tagumpay na maaari mong maabot. Bawat falha, kapag tinitigan ng may atensyon, ay nagiging puhunan para sa iyong paglago, sa iyong habilidad at sa iyong kapasidad na lumikha ng pambihirang resulta. Kapag mas mabilis mong tinatanggap, pinag-aralan at inaangkop ang sarili, mas maagang dumarating ang mga tagumpay na dati ay imposible sa iyong isipan. Mayroon ding isang padro emosyonal na halos lahat ay ginagawa ng hindi namamalayan, ang pag-isip na ang pagkakamali ay ikaw mismo. Kapag nawalan ako ng pera, nagkamali sa trabaho o nabigo sa isang plano, para bang di ako ang mali. Ang bawat falha ay nagdudulot ng pakiramdam na hinuhusgahan ka ng mundo, at ito ang lumilikha ng isang napakapanganib na siklo.
Minsan na rin akong naipit sa ganitong pag-iisip, kumbinsido na permanente ang aking limitasyon. Ngunit natutunan kong ang falha ay hindi kailanman nagsasabi kung sino ka, ipinapakita lamang nito kung ano pa ang kailangan mong matutunan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga mabilis bumangon at sa mga nananatiling nakagapos sa takot. Nang simulan kong ilapat ang ideyang ito sa aking buhay, napansin ko ang malaking pagbabago sa aking reaksyon sa mga hamon. Sa mga unang taon ko bilang negosyante, ang pagkawala ng isang kontrata ay nakakapagpahina sa akin ng ilang araw, pinagdududahan ko ang sarili kong kakayahan. Ngunit nang ihiwalay ko ang aking pagkatao mula sa resulta, natutunan kong tingnan ang bawat pangyayari ng may layunin, ano ang naging mali. Ano ang pwedeng baguhin? Anong habilidad ang kailangan kong linangin para hindi ko na ulitin ang parehong pagkakamali? Sa ganitong pananaw, ang bawat falha ay nagiging hakbang patungo sa pagbuti, hindi pa bigat na humihila sa akin pababa. Ginawa kong kaalaman ang sakit, at ang kaalamang iyon ay naging estratehikong aksyon. Ang siyensya ay sumusuporta rito. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa kognitibong sikolohiya na ang mga taong kayang ihiwalay ang pagkakamali mula sa kanilang autoimagem ay mas may tibay ng loob, mas mataas ang pagpapahalaga sa sarili, at mas malakas ang motibasyon. Hindi nila tinatrato ang falha bilang patunay ng kawalan ng kakayahan, kundi bilang kapaki-pakinabang na impormasyon para sa mga susunod na desisyon. Ito ay napakahalaga dahil ang paraan ng pagharap mo sa falha ay direktang humuhubog sa iyong susunod na aksyon. Marami akong nakitang taong may talento pero napalampas ang napakalaking oportunidad dahil naniwala sila na ang isang pagkakamali ay naglalarawan ng buong kapasidad nila. Pinili kong hindi maging ganoon. Naalala ko pa noong unang buwan ng aking negosyo sa paglilinis nang mawalan ako ng isang malaking kliyente. Maaari ko sanang itinuring iyon bilang ganap na kabiguan, ngunit imbes na sumuko, sinuri ko ang bawat detalye, ang aking pakikipag-usap, ang aking plano, ang paraan ng aking abordagem. Natuklasan kong may ilang maliit na puntos na kailangan lang ayusin. Dahil sa pagbabagong perspektibang iyon, hindi ko lang nabawi ang mga kliyente, nagsara pa ako ng mas malalaki, mas maganda at mas kapanipaniwalang kontrata. Ang akala kong pagkatalo ay naging mahalagang aral at naging pintuan ng paglago na hindi ko mararating kung hindi dahil sa unang revs. Ang kritikal na puntong kailangan mong maunawaan ay ito, ang iyong identidad ay hindi kailanman dapat nakatali sa iyong mga resulta. Kung naniniwala kang bawat falha ay nagsasabi kung sino ka, palagi kang mabubuhay na may takot. Ngunit kapag nakita mo ang falha bilang isang tahimik na kaalyado, isang guro na nagpapakita kung saan ka dapat humusay, nagbabago ang lahat. Ang iyong isipan ay nagiging mas maagap sa pagkatuto, ang iyong emosyon ay mas matatag sa gitna ng pagsubok, at ang iyong mga aksyon ay nagiging mas matapang at tiyak. Ang pagkakamali ay humihinto na maging kalaban at nagiging isang estratehikong kasangkapan na humuhubog sa taong nais mong maging. Ngayon, pag-isipan mo, ilang ulit ka nang napatigil dahil sa isang pagkakamali, na para bang iyon ay nagpapatunay ng isang tiyak at permanenteng katotohanan tungkol sa iyo. At paano kung magpasya ka, simula sa araw na ito, na tingnan ang bawat pagkakamali bilang mahalagang impormasyon, nang hindi hinahayaang yanigin nito ang iyong tiwala sa sarili o ang pananaw mo para sa hinaharap. Ang simpleng pagbabago ng pananaw ay may kapangyarihang baguhin ng lubusan kung paano mo hinaharap ang mga hamon, ang iyong mga resulta sa pera, ang iyong mga ugnayan at ang iyong mga layunin sa buhay. Ang bawat maling hakbang ay tumitigil na maging pabigat at nagiging isang baitang na umaakyat tungo sa tunay na kahanga-hangang mga resulta. Sa huli, ang mga salita at pag-iisip lamang ay hindi sapat para lumikha ng tunay na pagbabago. Maaari mong paniwalaan na kakayanin mo, maaari mong isipin ang buhay na pangarap mo, ngunit kung walang konkretong aksyon, walang magbabago. Ang pagbaligtad ng sitwasyon ay nangyayari sa mismong sandaling magpasya kang gumalaw, kahit naroon pa ang takot, kahit kumakatok pa ang pagdududa. Sa mismong sandaling iyon nagsisimula ang totoong transformasyon. Maraming beses ko nang naramdaman iyon, alam ko kung ano ang dapat gawin, ngunit nag-aalinlangan ako, umaasa na may panlabas na kumpirmasyong magsasabing kaya ko. Hanggang sa maunawaan ko na ang tanging tunay na kumpirmasyon ay nanggagaling lamang sa pagkilos. Malinaw ko pang naaalala ang isang umaga kung kailan kailangan kong tumawag sa isang mahalagang kliyente. Mabilis ang tibok ng puso ko, basa ang aking mga palad sa pawis, at bawat bahagi ng aking katawan ay gustong ipagpaliban iyon. Ngunit tumawag pa rin ako.
Hindi perpekto ang tawag, hindi komportable, ngunit sapat upang magsimula ng isang koneksyong humantong sa isang mahalagang kasunduan. Ang simpleng hakbang na yon, ang pag-usad, kahit may takot, ang nagpagtanim sa akin ng isang prinsipyong naging pundasyon ng aking buhay. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pasya na kumilos sa kabila nito. At ang bawat pagkilos na paulit-ulit, gaano man kaliit, ay lumilikha ng epektong unti-unting nagtitipon at nagbubunga ng pambihirang resulta. At ngayon, nais kong gawin mo ang isang bagay na napakasimple, ngunit makabuluhang simboliko. Kung gumagalaw sa iyo ang videong ito, pindutin mo ang gusto ko at mag-subscribe sa channel. Mukhang maliit na kilos, halos walang halaga, ngunit isa itong tanda ng pangako. Para itong pagsasabing, narito ako, handa akong kumilos, pinipili kong baguhin ang buhay ko. At pareho itong prinsipyo sa anumang bahagi ng iyong buhay, bawat maliit na hakbang na sinasadya ay nagpapatunay ng iyong kagustuhang lumago, sumulong at maging ang taong nais mong maging. Pinatutunayan ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neurolohiya na bawat aksyon na nakaayon sa isang malinaw na layunin ay nagpapalakas ng koneksyon sa utak, lumilikha ng positibong siklo na nagpapalakas ng tiwala, focus at kakayahang magdesisyon. Sa pagkilos, hindi mo lamang ginagalaw ang realidad sa labas, binabago mo rin ang programang nasa loob mo. Bawat konkretong hakbang ay direktang mensahe sa iyong utak na kaya mo, handa ka at determinado kang umunlad. At ang pinakamagandang bahagi, ang pagkilos ang mismong lumilikha ng tapang. Maraming tao ang naghihintay munang makaramdam ng lakas ng loob bago kumilos, ngunit ang totoo, ang mismong paggalaw ang siyang lumilikha ng damdaming iyon. Kapag nagpasya kang kumilos kahit walang ganap na katiyakan, nagsisimula kang lumikha ng serye ng emosyon at kaalamang humuhubog sa iyong tibay, tiwala sa sarili at kakayahang humarap sa mas malalaking hamon sa hinaharap. Naranasan ko ito ng paulit-ulit mula sa una kong mga benta hanggang sa mga pinakamahirap na kontrata ng aking negosyo sa paglilinis at masasabi ko ng may buong paniniwala, ang aksyon ang lumilikha ng galaw. Ang galaw ang lumilikha ng resulta. At ang pambihirang tagumpay ay binubuo hakbang-hakbang, desisyon pagkatapos ng desisyon. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ilang pagkakataon na ba ang lumipas dahil hinihintay mong mawala ang takot? Ilang oportunidad na ang naantala dahil iniisip mong kailangan munang mawala ang pangamba bago kumilos? Ang mungkahi ko ay simple ngunit makapangyarihan, nagsisimula ang pagbabago sa sandaling gawing aksyon ang intensyon. Bawat sinadyang kilos, bawat maliit na hakbang, ay nagpapatunay ng iyong pangako sa sarili mong kadakilaan. Ang pagkilos ngayon ay hindi lamang isang hakbang, ito ang unang bloke na bumubuo sa tulay sa pagitan ng kung nasaan ka at kung sino ang maaari mong maging. Dumating ang isang panahon sa buhay ko na tila sabay-sabay na gumuho ang lahat. Bawat bahagi ng aking buhay ay parang unti-unting bumibigay, negosyo na nahihirapan, ugnayan na puno ng hamon, mga desisyong hindi umaabante. Sa simula, puro pakiramdam ng pagkatalo, kawalan ng katarungan, na parabang pinaparusahan ako ng buhay. Ngunit sa paglipas ng panahon, may natuklasan akong mahalaga. Hindi inaalis ng buhay ang anumang hindi mo kayang lampasan, inaalis nito ang humahadlang sa iyong paglago. Bawat pintong nagsasara, bawat pagkakataong tila nawala, ay hindi pala kahinaan, ito ay pag-aayos, isang tahimik na pag-aling na nagtutulak sa iyo papunta sa isang mas mataas na antas. Naalala ko ang sandaling halos sumuko ako sa isang negosyo. Pakiramdam ko ay wala na akong kontrol at ilang araw kong inisip na nawalan ako ng direksyon. Ngunit sinimulan kong tingnan ang bawat pagkalugi at bawat hadlang bilang mga palatandaan, hindi mga parusa. Ang akala ko ay pagkawasak ay paghahanda pala. Kapag pakiramdam mo'y bumabagsak ang lahat sa paligid mo, madalas ay dahil lumilikha ang buhay ng espasyong kailangan mo upang lumawak, lumakas at umangat. Para maayos mong maitugma muli ang iyong sarili sa iyong layunin at sa tunay mong kakayahan. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa positibong psikolohiya na ang mga panahon ng matinding stress at pagkawala ay maaaring magpasiklab ng pagkamalikhain, katatagan at mas mataas na husay sa paglutas ng suliranin. Basta't tinitignan mo ang mga ito bilang pagkakataon at hindi bilang trahedya. Napansin ko na sa tuwing may pintong nagsasara, napipilitan akong humanap ng ibang direksyon, maging mas malikhain, baguhin ang aking focus at ayusin ang aking mga estratehiya. Sa halip na ipagpilitan ang mga landas na hindi na gumagana, unti-unti kong natutunan na makita ang mga bagong posibilidad na dati nakatago sa aking persepo.
Ang prosesong ito ng muling pag-aayos, kahit masakit, ay nagpalawak ng aking kakayahang gumawa ng mas matalinong desisyon at kumilos ng mas epesyente sa bawat bahagi ng aking buhay. Hindi nawawala ang sakit, ngunit hindi na ito nakakaparalisa. Nagiging gabay itong malinaw na nagsasabi kung saan ko dapat ilagay ang aking enerhiya at atensyon. Ang mahalagang bagay ay maunawaan na ang mga hadlang ay hindi tanda ng kabiguan, kundi pahiwatig na kailangan mong umangat na lampas sa antas kung nasaan ka ngayon. Bawat pagkalugi, bawat unang pagkatalo, bawat ugnayang natatapos ay maaaring tingnan mula sa isang bagong anggulo. Lumilikha sila ng puwang para sa bago, para sa tunay na tumutugma sa iyong pag-unlad. Naranasan ko ito ng malinaw. Nang gumuho ang isang pakikipagsosyong pangnegsyo na matagal kong inakalang mahalaga, una kong naramdaman ang mabigat na panghihina ng loob. Ngunit pinalakas ng pangyayaring iyon ang aking pag-iisip, napilitan akong suriin muli ang aking modelo de negsyo, patatagin ang aking pananaw at, makalipas ang ilang buwan, nakaselyo kami ng mga kontratang mas malaki at mas kapaki-pakinabang. Mga kontratang hindi sana lilitaw kung ipinagpatuloy ko ang luma at limitado kong direksyon. Kaya ang tanong na kailangan mong harapin ay ito, kapag may bumabagsak sa iyong buhay, ang nakikita mo lang ba ay pagkasira, o nakikita mo ang pag-aayos talagang nangyayari sa ilalim ng superficie? Ang sakit at ang mga hamon ay hindi dumarating para parusahan Vosi, naroon sila para ipakita kung saan ka dapat lumawak, kung anong aspeto ang dapat baguhin at kung aling parte ng iyong potensyal ang hindi pa gumigising ng buo. Kapag naunawaan Vos ito, nagbabago ang iyong kaugnayan sa mga hadlang, mula sa pagiging mga kaaway na humaharang, nagiging mga tagapagturo silang nagtuturo kung saan dapat ilaan ang iyong focus, lakas at pagkilos. Kapag ganito ang iyong pananaw, bawat pag-urong ay nagiging hakbang na nakaposisyon para magdala de resultados extraordinarios. Noong sinubukan ko ang aking unang mga vendas, bawat tawag ay parang pagsusulit. Tumitibok ang puso ko ng mabilis, pinagpapawisan ang aking mga kamay at bawat bahagi ko ay gustong umatras. Iniisip ko noon na hindi pa ako handa, na marahil hindi ako sapat para doon. Ngunit pinili kong harapin ang takot at sagutin ang unang tawag. Ang natuklasan ko ay nakakagulat, ang takot ay hindi babala para huminto, ito'y palatandaan na nasa bingit ako ng pagdaan sa isang hangganang hindi ko pa nalalampasan. Sa bawat pagharap ko sa takot, lumalago ako ng hindi halata, tahimik ngunit malalim. Dito maraming tao ang natitigilan. Akala nila na kailangan muna nilang makaramdam ng kumpiyansa bago kumilos, ngunit sa totoo lang, ang pagkilos ang siyang lumilikha ng kumpiyansa. Naranasan ko ito ng paulit-ulit. Sa aking unang pagtatangkang ialok ang aking serbisyo de limpeza para sa malalaking kumpanya, nanginginig ako habang kinakausap ang kliyente. Bawat salita ay parang mabigat at ang pagdududa ay halos sumakal sa akin. Ngunit tumawag ako, nagsalita, nagpilit, at kahit hindi nagbunga ng kontrata ang unang pagsubok, itinuro nito sa akin ang mga bagay na hindi maituro ng kahit gaanong karaming teorya. Paano humarap sa mga pagtutol? Paano magpadala ng kumpiyansa at paano iakma ang aking pananalita habang nangyayari ang pag-uusap? Nandoon ang tunay na diferensya entre quem avana quem paralisa. Ang mga taong naghihintay muna ng tapang bago kumilos ay madalas na natatali sa pagdadalawang isip, samantalang ang mga kumikilos kahit natatakot ay nagkakaroon ng kasanayan at tibay ng mas mabilis. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiyang pang-asal na ang kontroladong pagharap sa takot ay nagpapataas ng tolerance ansiedad, nagpapalawak ng tiwala sa sarili at lumilikha ng mga koneksyong neural na nagpapadali sa susunod na mga aksyon. Bawat hakbang ginagawa mo, kahit nanginginig pa, ay direktang puhunan sa iyong emosyonal at estratehikong pag-unlad. Naalala ko ang isang partikular na sandali, ang aking pinakaunang tawag para mag-alok sa isang malaking kumpanya ay tila impossible. Puna ko ng alinlangan, hindi handa at lubos na alam ang aking mga kakulangan. Habang nag-uusap kami, bawat duda ay tumutulak sa akin para sumuko at ibaba ang tawag. Ngunit nagpatuloy ako, iniangkop ang aking pananalita, nakinig ng mabuti at hinanap ang totoong koneksyon. Hindi ako nakapagsara ng kontrata noong sandaling iyon, ngunit natutunan ko sa loob ng 15 minuto ang higit pa kaysa sa mga buwan ng pag-aaral. Paulit-ulit itong nangyari at bawat takot na aking hinarap ay nagpapalakas ng aking kumpiyansa, nagpapapino sa aking talento at nagpapalapit sa akin sa tagumpay na hinahanap ko. Ang mahalagang punto ay ito, ang takot ay hindi kaaway. Isa itong palatandaan na lumalawak ka. Lumilitaw ito sa tuwing papalapit ka sa isang hangganang hindi mo pa nababaybay.
Kapag kumilos ka kahit natatakot, iyon ang sandaling nabubuo ang tunay na tapang, tapang na nakaugat sa karanasan at hindi lamang sa pag-asa. Ilan na bang pagkakataon ang nawala sa iyo dahil naghintay ka munang makaramdam ng tapang? Ilang pangyayari ang hindi nangyari dahil mas malakas ang takot kaysa sa iyong pagkilos? Ang sagot ay nakatago sa pagpapatuloy ng pag-aksyon, ng paulit-ulit, at sa pagkilala na bawat hakbang, gaano man kaliit, ay unti-unting nagpapalawak ng iyong kakayahan at naglalapit sa iyo sa mga kahanga-hangang resulta na imposibleng makamit ng sinumang nananatiling nakatigil. Bawat pagtanggi, bawat pagkabigo, bawat aberya ay may daladalang mahalagang aral na karamihan ay hindi napapansin, ang pagkakataong matuto ng maliliit ngunit mahahalagang kasanayan na, kapag pinagsama-sama, ay bumubuo ng resulta na pambihira. Noong una kong sinubukan ang pagbebenta, muli-muli akong nabibigo. Bawat hindi ay parang pinalalambot ang aking loob, ngunit sa pagdaan ng panahon, napagtanto kong ang bawat pagtanggi ay may itinuturo sa akin, kung paano magsalita ng mas maayos, paano basahin ang reaksyon ng tao, kung paano iangkop ang aking paliwanag, paano makita ang tamang sandali para kumilos, at kahit paano pamahalaan ang aking damdamin kapag nakararanas ng pagtanggi. Hindi ko ito naunawaan noon, ang alam ko lang ay nararamdaman ko ang sakit, pagkadismaya, at takot na baka hindi ako sapat. Ngunit ngayon, kapag inaalala ko iyon, malinaw kong nakikita na unti-unti pala akong tumitibay, nahuhubog ang mga kasanayang itinuturing kong mahalaga para sa pamatagalang tabumpay. Ang hindi alam ng marami ay ang pinakamahalagang pagkatuto ay nagmumula sa mga pagkakamaling tila wala namang halaga. Ang bawat maliit na pagbabago matapos ang isang pagkakamali ay nagtatayo ng pundasyon ng kakayahang magdadala ng mas malalaking resulta sa hinaharap. Halimbawa, kung agad kong naisara ang aking unang kontrata nang hindi dumaranas ng mga pagtanggi, hindi ko sana nabuo ang tibay ng loob at kasanayang kailangan upang humarap sa mas mahihirap na kliyente o mas komplikadong kasunduan. Pinatutunayan ito ng agham. Ipinapakita ng pananaliksik sa neuroscience komportamental na ang pagharap sa hamon at pagtanggap ng negatibong feedback ay nag-aaktibo sa mga bahagi ng utak na responsable sa pagkatutong adaptibo at sa pagpapatibay ng kasanayang sosyal, emosyonal, at kognitibo. Ibig sabihin, kapag tama ang paggamit, ang sakit at pagkabigo ay nagiging kagamitan para sa paglago. Malinaw kong natatandaan ang isang karanasang nagbago sa aking pananaw. Sa mga unang linggo ng pagtatangkang magbenta ng serbisyo sa paglilinis, paulit-ulit akong tinatanggihan ng mga kumpanyang akala ko noon ay perpektong kliyente. Bawat tawag at bawat pagtanggi ay sinusubok ang aking pagkatao, at paulit-ulit na sinasabi ng isip ko na baka hindi ko talaga kaya. Ngunit sa halip na umatras, sinimulan kong suriin ang bawat usapan. Nakita ko ang mga paulit-ulit na pattern, inayos ang aking paraan, at nag-eksperimento ng bagong paraan ng pakikipag-usap. Sa paglipas ng panahon, naipon ang mga maliliit na pagkatutong iyon, at unti-unti kong naisara ang mga kontratang dati ay tila imposibleng makuha. Ang sakit na naramdaman ko noon ay naging praktikal na karunungan, isang uri ng karanasang hindi matututunan sa kahit anong libro o kurso. Ang pinakamahalagang aral dito ay ito, ang pagkabigo ay hindi katapusan, kundi proseso ng pagpapahusay. Ang bawat pagkakamali, bawat hindi, bawat hadlang ay piraso ng bloke na, kapag ginamit ng may kamalayan, ay nagiging matatag na pundasyon para sa mas malalaking tabumpay. Tanungin mo ang sarili mo, ilang pagkakataon ang hindi mo napakinabangan dahil hindi mo pinansin ang maliliit na pagkakamali o pilit mo silang iniiwasan? Ilang pagkakataon sa paghubog ng kakayahan at intelihensyang emosyonal ang nawala dahil ang sakit ng pagkatalo ay tila hindi mo kayang tiisin? Ang kaibahan ng taong nananatili sa karaniwan at ng taong umaabot sa pambihirang resulta ay ang kakayahang gawing praktikal na aral ang bawat pagkabigo nang hindi hinahayaang tukuyin nito kung sino siya. Kapag natutunan mong tingnan ang bawat pagkakamali bilang pagkakataong matuto at ang bawat pagtanggi bilang pag-aayos ng direksyon, lumilikha ka ng magandang siklo. Ang pagkakamali ay nagiging pagkatuto. Ang pagkatuto ay nagiging mas matalinong pagkilos. Ang aksyon ay nagdudulot ng resulta. At ang mga resulta ay nagpapatatag ng iyong kumpiyansa upang harapin ang mas matataas na hamon. Sa siklong ito, unti-unting nagiging tagumpay ang sakit ng mga pagkakamali, hindi agad nakikita sa simula, ngunit malinaw na nararamdaman kapag nagpapatuloy ka. Isa pang malaking balakid na pumipigil sa karamihan ay ang pag-uulit ng mga emosyonal na pattern na nagpapaliit sa kanila nang hindi nila namamalayan.
Ako mismo ay nakulong dito noon, susubok ako, mabibigo, masisira ang loob, makukumbinsi ang sarili na hindi ko kaya, at hindi ko namamalayang inuulit ko ang parehong kwento sa iba't ibang bahagi ng aking buhay. Ang ganitong uri ng pattern ay parang hindi nakikitang kulungan, hindi mo ito napapansin, ngunit kontrolado ka nito, dahil ang iyong mga kilos ay nagmumula sa takot, panghihina ng loob, at nakaraang karanasan, hindi mula sa posibilidad ng kung ano ka talaga pwedeng maging. Nagbago lamang ang lahat ng sinimulan kong obserbahan ang aking sariling mga kilos. Napagtanto kong ako mismo ang gumagawa ng limitasyon sa sarili ko. Sa tuwing tumutugon ako sa pagkakamali gamit ang pagpuna sa sarili o pag-ayaw magpatuloy, lalo kong pinatitibay ang nakakulong na siklo. Ngunit nang matutunan kong kilalanin ang mga senyales, magkaroon ng kamalayan sa pattern, at sadyang putulin ito, doon nagsimula ang tunay na pagbabago. At pinatutunayan ito ng siyensya. Ayon sa pag-aaral tungkol sa neuroplasticity, ang ating utak ay kayang bumuo ng mga bagong koneksyon anumang oras, ibig sabihin, kahit ang matagal ng nakasanayang pattern ay maaaring baguhin basta may kamalayan at paulit-ulit na tamang aksyon. Naalala ko ang isang panahon kung saan sunod-sunod akong humarap sa mga suliraning pinansyal. Bawat pagkalugi ay parang nagpapatibay sa paniniwala na hindi ko kayang lumikha ng kasaganaan. Sa loob ng ilang sandali, nahulog ako sa isang siklo ng takot at kawalan ng tiwala sa sarili. Paulit-ulit na iniisip ang mga salitang, hindi ito kailanman gagana, o hindi ako sapat para dito. Ngunit dumating ang oras na nagpasya akong putulin ang lumang pattern na yon. Sinimulan kong pag-aralan ng may objetibidad ang bawat desisyong pinansyal, bawat pagkakataong nasayang, bawat pagkakamali. Pinalitan ko ang otomatikong paghusga ng mga tanong na may estratehiya. Ano ang maaari kong gawin ng iba? Anong yaman o kakayahan ang hindi ko pa nagagamit? Paano ko mapagbubuti ang aking paraan? Ang pagbabago ng pananaw na iyon ang nagwasak sa lumang siklo, at nagbunga ng mga aksyong mas nakaayon sa aking mga layunin. Isa pang makapangyarihang paraan para sirain ang mga lumang pattern ay ang paglikha ng mga sinasadyang gawi. Kapag natukoy mo ang siklong paulit-ulit, kailangan mo itong palitan ng mga kilos na sadyang ipinapatupad upang palakasin ang isang bagong realidad. Sa aking karanasan, nagsimula akong magtala araw-araw ng mga natutuhan ko, mga pagbabago sa aking paglapit, at maliliit na tagumpay. Ang gawaing ito ay hindi lamang nakapigil sa mga lumang pattern, kundi lumikha rin ng positibong siklo. Ang kamalayan ay nagbubunga ng aksyon, ang aksyon ay nagbubunga ng resulta, at ang resulta ay nagpapalakas ng bagong paraan ng pag-isip. Bawat maliit na tagumpay ay nagiging gasolina upang magpatuloy at hindi bumalik sa dating otomatikong reaksyong pumipigil sa akin noon. Kaya dapat mong tanungin ang iyong sarili, anong mga emosyonal na pattern ang nakakaapekto sa iyong mga desisyon ngayon nang hindi mo namamalayan? Ilang pagugaling paulit-ulit na nakabatay sa mga karanasan ng nakaraan ang pumipigil sa iyong pag-usad. Ang pagkilala at pagputol sa mga siklong ito ay mahalagang hakbang upang gawing paglago ang sakit. Kapag naging mulat ka sa mga pattern na dating humahadlang sa iyo at nagpasya kang kumilos ng iba, lumilikha ka ng espasyo para sa inobasyon, bagong pagkakataon, at mga pambihirang resulta na dati ay tila hindi abot kamay. Ang ganitong uri ng sinadyang kamalayan ang nagtatangi sa mga nananatiling nakatigil at sa mga taong nagbabago at ginagawang hagdan ang bawat hamon patungo sa isang mas mataas na antas ng buhay. Isa sa pinakamahalagang aral na natutunan ko ay na ang mga pambihirang resulta ay hindi lumilitaw ng biglaan at lalong hindi bunga ng isang kilos lamang. Sila ay isinisilang mula sa isang tuloy-tuloy na proseso, mula sa maliliit ngunit consistent na desisyon, at mula sa pagbibigay halaga sa mga detalyeng madalas na binabaliwala ng iba. Naranasan ko ito nang simulan ko ang aking unang negosyo sa paglilinis, bawat kontratang naisara, bawat kliyenteng nasiyahan, bawat pag-aayos sa aking paraan ng pagbebenta ay hindi hiwalay na pangyayari, kundi bahagi ng patuloy na pagkatuto na unti-unting nagpaunlad sa akin. Marami sa mga tao ang umaasang darating agad ang resulta, at kapag hindi dumating, nakakaramdam sila ng pagkadismaya, panghihina ng loob, o kahit kahihiyan. Ngunit dito dapat magbago ang pananaw, ang proseso ang tunay na mahalaga, hindi lamang ang katapusan. Bawat pagpalya, bawat nabigong pagtatangka, bawat pagsasaayos na ginawa ng may kamalayan ay nagtatayo ng kakayahang maabot ang mas malalaking layunin. Ipinapakita ng pananaliksik sa positibong sikolohiya na ang mga taong nagbibigay halaga sa paunti-unting pag-unlad, maliliit na panalo sa bawat araw, tuloy-tuloy na pagkatuto, ay mas madalas nakakamit ang mataas na antas ng tagumpay at kagalingan kaysa sa mga nakatingin lamang sa resulta.
Naalala ko ang isang phase kung saan tila wala akong kontrol sa mga nangyayari, mga kontratang nawala, mga kliyenteng hindi nasiyahan, mga aberyang operasyonal. Sa simula, madali kong naisip na sayang lamang ang aking pagsisikap. Ngunit sa halip na tumingin sa agarang resulta, sinuri ko ang proseso. Bawat pagkakamali ay nagbubunyag ng kailangang ayusin, bawat maliit na tagumpay ay nagpapakita ng pattern na gumagana. Sa ganitong paraan, nakita ko ang mas malawak na larawan, ang pambihirang mga resulta ay epekto ng consistent at mahusay na proseso, hindi ng swerte o natatanging talento. Mayroon ding mahalagang aspeto ang estratehikong pasensya. Ang buhay at negosyo ay may mga siklo. Kapag minadali mo ang proseso o nilalaktawan ang mga hakbang, humahantong ito sa pagkadismaya at hindi matatag na resulta. Natutunan ko na ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng disiplina, pag-uulit at atensyon sa detalye, kahit hindi mo pa nakikita ang bunga. Bawat maliit na aksyon na nakaayon sa mas malaking layunin, bawat mikro pagkatuto na naisa sa buhay, ay bumubuo ng matibay na pundasyon para sa lumalawak na tagumpay. Mayroon ding malalim na ugnayan ang pagkatuto at emosyon. Bawat yugto ng proseso, kahit ang pinakamahirap, ay nagpapalawak ng iyong kakayahang harapin ang mga susunod na pagsubok. Kapag natutunan mong pahalagahan ang proseso, lumalago ang iyong resilience, emotional intelligence, at praktikal na kasanayan na hindi maaaring agawin ninuman. Binabago nito hindi lamang ang mga resulta, kundi ang mismong pagkatao mo habang naglalakbay. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, tunay mo bang pinapakinabangan ang prosesong magdadala sa iyong layunin, o nakatuon ka lamang sa agarang resulta at hinahayaang sirain ka ng panandaliang pagkadismaya? Bawat yugto, bawat pagtatangka, bawat sinadyang pagsasaayos ay isang hakbang patungo sa pambihirang resulta. Kapag natutunan mong mahalin ang proseso, ang buhay ay hindi na nagmumukhang hanay ng mga hadlang, kundi isang tuloy-tuloy na pag-angat. Sa bawat pagkakamali, bawat maliit na tagumpay at bawat aral na naiipon ay nagiging isang matibay na hagdang humahantong sa kadakilaang iyong hinahangad. Ngayon ay nais kong ipanukala sa iyo ang isang praktikal na hamon, isang bagay na magbabago sa paraan kung paano mo tinitingnan ang mga pagkakamali at mga aral sa sarili mong buhay. Sa loob ng 7 araw, isusulat mo ang bawat pagkakamali, bawat hadlang o aberyang mangyari sa iyo. Huwag mo lamang ilarawan kung ano ang nangyari, kundi pagnilayan mo rin ang natutunan mo sa bawat sitwasyon, anong insight ang lumitaw, anong kasanayan ang maaari mong paunlarin. Anong estratehikong pagbabago ang kailangang gawin upang hindi maulit ang parehong pattern? Ginamit ko mismo ang mga katulad na ehersisyo sa paglalakbay ko, lalo na sa mga unang taon ng aking kumpanya ng paglilinis. Ang bawat tala ay naging isang mapa ng pagkatuto na nagbigay daan upang mabago ko ang masasakit na karanasan sa maliliit na praktikal na aral, na unti-unting nag-ambag sa mga kasanayan at insight na kalaunan ay naging konkretong at makabuluhang mga resulta. Ang layunin ng ehersisyong ito ay baguhin ang iyong pananaw. Ang sakit na nararamdaman mo kapag pumapalya ka ay tumitigil na maging paghihirap at nagiging estratehikong impormasyon. Ang bawat pagkabigo ay nagiging isang hakbang pasulong, bawat hadlang ay isang senyales ng kung ano ang kailangan pang paunlarin, at bawat aberya ay nagpapakita ng mga pagsasaayos na maaaring gawin kaagad. Ipinakikita ng mga pananaliksik sa neuroscience na ang pagtatala ng mga karanasan at pagninilay tungkol dito ay nagpapagana sa mga bahagi ng utak na responsable sa pagkatuto, alaala at regulasyon ng emosyon, na nagpapalakas sa kakayahan sa paggawa ng desisyon at resiliency. Sa madaling salita, hindi ka lamang sumusulat tungkol sa mga pagkakamali, sinasanay mo ang iyong isipan na tumugon ng matalino at estratehiko sa anumang hamon. Tandaan na maging tapat sa iyong sarili at detalyado. Hindi sapat na isulat lamang ang nagkamali ako sa gawain na. Tanungin mo ang iyong sarili, bakit ako pumalya? Anong emosyon ang lumitaw? Anong aksyon ang maaari sanang naging iba? Anong pag-ugali ang kailangan kong baguhin? Ang ganitong antas ng detalye ay nagbabago sa bawat tala bilang isang mapa ng pag-unlad ng sarili. Ginamit ko ang teknik na ito ng paulit-ulit at masasabi ko na sa pagtatapos ng 1 linggo ng disiplina, magsisimula kang makapansin ng mga pattern, matututunan mong tukuyin ang maliliit na aral na dati hindi mo napapansin, at makakabuo ka ng kakayahang umangkop na bihira marating ng karamihan. At hindi natatapos ang hamon sa linggong iyon, lumilikha ito ng makapangyarihang gawi. Kapag binago mo ang sakit tungo sa may kamalayang obserbasyon at estrukturadong pagkatuto, ang bawat susunod na pagkakamali ay nagiging mas kapaki-pakinabang at hindi na kasing nakakatakot.
Lumilikha ka ng isang positibong siklo, obserbahan, matuto, mag-adjust, kumilos at lumikha ng mga resulta. At sa pag-uulit nito ng tuloy-tuloy, mapapansin mong unti-unting nagbabago ang iyong buhay. Ang maliliit na pagsasaayos na ginagawa araw-araw ay nagtitipon at nagreresulta sa pambihirang pagbabago, hindi lamang sa aspetong pinansyal o propesyonal, kundi pati na rin sa kumpiyansa, tibay ng loob at kalinawan ng isipan. Kaya tanggapin mo ang hamong ito, sa loob ng 7 araw, itala at suriin ang bawat pagkakamali, bawat hadlang at bawat kabiguan. Gawin ito ng may atensyon, disiplina at katapatan sa sarili. Sa dulo ng linggo, magkakaroon ka ng isang makapangyarihang mapa na hindi lamang nagpapakita kung saan ka dati limitado, kundi pati kung paano makarating sa pambihirang mga resulta. Ang simpleng ehersisyong ito, kapag isinagawa ng may kamalayan, ay kayang baguhin ang sakit, pagkadismaya at takot tungo sa estratehikong pagkatuto, at ang estratehikong pagkatuto tungo sa tunay at pangmatagalang mga tagumpay. Ang hindi nauunawaan ng marami ay na ang sakit ng pagkakamali ay hindi lamang isang guro, kundi isa ring tagapahiwatig ng mga oportunidad na hindi pa natin nakikita. Naalala ko ang isang panahon na ang aking kumpanya ay nakaranas ng paghihirap, at ang bawat kabiguan ay tila dinudurog ang aking motibasyon. Ngunit may nangyaring kakaiba, nagsimula akong bigyang pansin hindi lamang ang pagkabigo mismo, kundi ang mga pahiwatig na dala nito tungkol sa kung saan ako kailangang lumago. Ang bawat hadlang ay may nakatagong impormasyon tungkol sa mga kailangang ayusin sa mga proseso, komunikasyon, estratehiya at maging sa paraan ng pagharap ko sa emosyonal na bahagi ng mga hamon. Napagtanto ko na kung patuloy kong hindi papansinin ang mga pahiwatig na iyon, paulit-ulit kong ulitin ang parehong mga pagkakamali. Ngunit nang magpasya akong siyasatin ang bawat kabiguan ng may kuryosidad sa halip na pagkadismaya, may nagbago, nagsimula kong makita ang mga pattern na dati ay hindi ko napapansin. Halimbawa, ang isang kliyenteng tumatanggi sa aking serbisyo ay hindi lamang isa itong oportunidad upang mas maunawaan ang kanyang pangangailangan, upang baguhin ang aking approach, at upang sanayin ang aking kakayahan sa pakikitungo, pakikipag-usap at empasya. Sa ganoong paraan, ang bawat pagkabigo ay naging isang laboratorio ng pagkatuto, isang ligtas na espasyo para subukan, i-adjust at lumago ng walang takot na magkamali. Pinatutunayan ito ng agham. Ipinakikita ng mga pag-aaral sa behavioral neuroscience na kapag inuugnay mo ang mahihirap na karanasan sa kuryosidad at pagsisiyasat, ina-activate mo ang mga circuit ng utak na nagpapalakas ng pagkatuto, pagresolba ng problema at emosyonal na intelihensya. Ibig sabihin, ang sakit ng pagkakamali, kapag hinarap sa estratehikong paraan, ay tumitigil na maging paralisante at nagiging motor ng personal at profesional na pag-unlad. Nasaksihan ko na may mga sandaling ang mga pagkakamaling akala ko noon ay tuluyang sisira sa lahat ay biglang naging pinagmumulan ng mga ideyang nagbago ng lubusan ang takbo ng aking negosyo. Bawat pag-urong, sa katotohanan, ay isang pagkakataong nakatago sa anyo ng difficulty. Habang mas natututo kang tumingin ng mas malalim, suriin ng maingat, at isabuhay ang mga aral na nakabalot sa sakit, mas mabilis kang nagiging kapaz de-create resultaong hindi basta-basta nararating ng karamihan. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ilang beses ka nang nabigo at hinayaan lamang ang karanasan na dumaan ng walang mahalagang aral. Ilang hadlang ang maaari sanang naging tulay para sa pag-unlad kung binago mo lamang ang paraan ng iyong pagtingin. Kapag natutuhan mong hindi ituring ang bawat pag-urong bilang talo, kundi bilang mensaheng may direksyon mula sa universo kung saan dapat ilagay ang iyong atensyon, lakas at pagkilos, ang sakit ay unti-unting nagiging praktikal na karunungan, at ang praktikal na karunungang iyon ang nagbubukas ng pintuan para sa mga resultaong bihira marating ng tao. May isang sandaling napakahalaga na karaniwang hindi pinapansin ng marami, ang mismong oras na ang pagkadismaya ay unti-unting nagiging pagsuko. Naranasan ko yon, nakatitig sa mga kontratang hindi natuloy, mga kliyenteng tumahimik, at mga pagsubok na waring walang balik, at halos napaniwala ko ang sarili kong iyon na ang dulo ng aking kapasidad. Ngunit may kumilos sa loob ko, naunawaan kong ang pagtanggap sa pagkapit sa lugar ay ang pinakamasakit na uri ng kabiguan, sapagkat hindi iyon pagsubok ng buhay, kundi ako mismo ang nagpapahinto sa sarili ko. Doon ko natutunan ang aral na nagbago sa lahat. Ang sakit ay nagiging mapanira lamang kapag hinayaan mong siya ang magdikta ng iyong kinabukasan. Sa halip na malunod sa pagkayamot, sinimulan kong gawing kilos ang bawat negatibong damdamin. Bawat galit, panghihinawa o pagkapagod ay ginawa kong hudyat upang tanungin ang sarili, ano ang maaari kong baguhin? Saan ako dapat humusay?
Anong bagong paraan ang pwede kong subukan kinabukasan? Hindi madali ang prosesong iyon, mas magaan ang sisihin ang mundo kaysa kumilos. Ngunit oras na piliin mong kumilos kahit masakit, matutuklasan mong ang bawat pag-urong ay may dalang tagubilin kung paano ka dapat lumago. Naalala ko ang panahong nahuhuli ang mga bayad ng mahahalagang kliyente. Ang unang reaksyon ko ay matinding pagkadismaya, pakiramdam ko'y wala akong kontrol at tila pinagtitripan ako ng kapalaran. Ngunit tinanggihan kong malaso ng galit ang aking isip. Sinimulan kong itala ang lahat, mga petsa, paulit-ulit na ugali, paraan ng sagot ng mga tao, at maging ang komunikasyon sa loob ng aking ikwat. Sa paglipas ng araw, naging malinaw kung saan naroroon ang mga pagkukulang. Dahan-dahan kong inayos ang mga proseso, binago ang paraan ng pagtrato, at sa sumunod na siklo, hindi lamang nabawi ang mga bayad, tumaas pa ang kahusayan ng negosyo. Ang sakit ay naging impormasyon. Ang pagkataranta ay naging kaayusang aral. At ang aral ay naging resulta. Ipinapakita ng pag-aaral sa psikolohiyang pang-asal na ang mga taong ginagawang kilos ang kanilang negatibong emosyon ay nagiging mas matatag, mas may kakayahang intindihin ang sarili at mas mahusay sa paglutas ng komplikadong problema. Ito ang malinaw na hangganan sa pagitan ng mga taong nakatali sa nakaraan at ng mga ginagawang gasolina ang kahirapan para sumulong. Kapag ang sakit ay pinagmamasdan ng may kamalayan, hindi na ito nagiging harang, nagiging gabay ito, na para bang kumpas na nagtuturo kung saan dapat ialok ang iyong enerhiya at atensyon. Kaya tanungin mo muli ang sarili mo, ilang beses mong hinayaang ang panandaliang pagkadismaya ang magdikta ng iyong mga resulta. Ilang pagkakataon ang nawala dahil sumuko ka sa pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Kapag ginagamit mo ang bawat sakit, bawat pagkadismaya, at bawat pagsubok bilang paanyaya para sa makabuluhang pagkilos, lumilikha ka ng siklong nagtutulak pataas, natututo ka, umaaksyon ka, at nagbubunga ang aksyon. Sa huli, ang dati mong kinatatakutang pagkatalo ay nagiging gasolina para sa pambihirang tagumpay. Isa sa pinakamalaking bitag na nakikita ko sa buhay ng mga tao ay ang pagkalito sa pagitan ng presyon at kabiguan. Naranasan ko iyon ang husto noong unang taon ng aking negosyo sa paglilinis. Bawat desisyon ay tila napakabigat, bawat pagkakamali ay parang hindi na mababago, at ang patong-patong na presyon ay halos nagtulak sa akin para sumuko. Akala ko noon na ang tensyon ay patunay na hindi ko kaya. Ngunit kalaunan, natanto ko, ang presyon ay hindi kaaway, palatandaan ito ng paglago. Ang ginagawa ng karamihan ay umatras sa unang sipa ng presyon, maniwalang hindi nila kaya, at hayaang ang takot ang magpasya para sa kanila. Nang mangyari ito sa akin ng paulit-ulit, doon ko naunawaan, ang paraan ng pagtugon natin sa presyon ang nagtatakda ng direksyon ng ating buhay. Sa halip na tumakas, sinimulan kong tanggapin na ang presyon ay hudyat na may bago akong antas na kinakailangang tawirin. Ang bawat mahirap na desisyon, bawat hamon na tila napakalaki, ay naging pagkakataong palawakin ang aking kakayahan at kumpiyansa. Naalala ko ang isang pangyayaring napakahalagang nagturo sa akin, may kailangan akong kausaping kliyente para sa isang malaking kontrata, at napakaraming tensyon ang nakapalibot sa prosesong iyon. Bawat salita, bawat mungkahing binibitawan ko, ay parang magtatakda kung ako'y magtatagumpay o babagsak. Sa halip na kainin ako ng takot, pinag-aralan ko ng mabuti ang bawat detalye, inayos ang aking paraan ng pagsasalita, at ginawang sandata ang presyon upang maging mas handa at mas malinaw ang isip. At ang pagbabagong iyon sa loob ko ang lubusang nagbago sa resulta. Habang masusing pinagmamasdan ko ang mga padron, inaangkop ang paraan ng aking pagsasalita, iniintindi ang bawat reaksyon at hinaharap ng may kamalayan ang sarili kong emosyon sa gitna ng preso. Unti-unti kong napagtanto na hindi lamang ako nakapagtapos ng negosyaw, kundi lumabas din ako mula roon na mas matatag at mas handang harapin ang mas malalaking hamon. Ang preso, kapag tinanggap ng may konsensya, ay nagiging guro na hindi mo makikita kahit saan. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroscience at psikolohiya do desempenho na ang katamtamang nivel ng stress ay nagpapagana sa mga bahagi ng utak na responsible sa paglutas ng problema, pagkamalikhain at mabilis na pagdedesisyon. Sa madaling salita, hindi lamang ipinapakita ng preso ang ating pansamantalang limitasyon, kundi nagbibigay rin ito ng estimulo para makabuo ng bagong habilidades at estratehiya. Ang pagkakaiba ng taong umaangat at ng nananatiling nakapako ay nasa paraan kung paano nila tinitingnan ang preso, instrumento ba ito o hadlang. Tanungin mo ang iyong sarili, ilang pagkakataon na ba ang lumampas dahil umatras ka sa preso? Ilang hamon ang iniwasan mo dahil inakala mong hindi ka sapat?
Kapag natutunan mong pagmasdan ang preso bilang pulso para sa kresimento at pag-unlad ng kompetensya, nagiging tunay na pagsasanay ang bawat sandali ng hirap para sa resultados extraordinarios. Ang bawat preso na nalalampasan mo ay patunay na umaabante ka, lumalawak ang iyong kapasidad at papalapit ka sa tagumpay na hindi kayang abutin ng karamihan. May isang mahalagang katotohanang hindi gaanong napapansin pagdating sa Falhas at Door, ang paraan kung paano nila binabago ang ating persepo do tempo at das oportunidades. Naranasan ko ito noong mga unang taon ko bilang emprendedor. Bawat ero ay tila nagpapahaba sa paglalakbay, na para bang umiikot lamang ako ng walang direksyon. Ang frustraw ay hindi lamang dahil sa falha, kundi sa pakiramdam na lumilipas ang oras at wala pa akong nararating. Doon ko natutunan ang isang aral na nagbago sa lahat, ilusyon lamang ang pakiramdam ng atraso kapag kaya mong kunin ang aprendizado estratiko mula sa bawat karanasan. Bawat revs, bawat kontratempo, ay nagdadala ng mahalagang impormasyon para mapabilis ang susunod mong hakbang. Tandang-tanda ko noong tumanggi ang isang kliyenteng may malaking importansya sa aking proposta. Sa simula, inisip kong nasayang ang oras ko at baka naunahan na ako ng konkurensya. Ngunit imbes na magpatalo sa frustraw, inaral ko ang sitwasyon, aling abordegem ang hindi gumana. Anong sinais ang hindi ko napansin? Ano ang dapat baguhin bago sumubok muli? Napagtanto kong kung tinanggap ko ang door bilang hangganan, hindi ko sana na-develop ang mga kakayahan sa negosyaw, persepo de merkado at mabilis na pag-adaptar, mga habilidad na naging mahalaga sa mga susunod na taon. Hindi na uunawaan ng karamihan na ang bawat ero ay katalisador para pabilisin ang aprendizado. Ayon sa psikolohiya komportamental, ang structured reflection tungkol sa Falhas ay nagpapataas ng adaptabilidad, nagpapalinaw ng pagdedesisyon at nagpapaunti ng pag-ulit ng parehong pagkakamali. Ibig sabihin, ang tila tempo perdido ay hindi pag-aaksaya, investimento na lumilikha ng mas malaki at mas mabilis na resultados. At higit pa, ang tamang persepo do tempo sa gitna ng door ang nagpapanatiling buhay sa motivaw at disiplina kahit wala pang resultados. Ginawa ko itong habito, bawat maliit na revs ay sinusuri at ginagawang gabay para sa susunod na hakbang. Sa ganitong paraan, kahit halos walang nakikitang progreso, alam kong hindi ako humihinto. Sa ganitong pananaw, ang door ay hindi hadlang, acelerador de aprendizado. Isa itong mekanismo na naghahanda sa iyo para sa malalaking oportunidades na paparating. Kaya tanungin mo ang sarili, ilang beses mo nang inisip na atrasado ka dahil sa falhas? Paano kung ang bawat falha pala ay estratikong impulso para mapabilis ang iyong kresimento? Kapag nagbago ang iyong viso, ang bawat falha ay nagiging combustvel, ang bawat obskulo ay nagiging plataporma, at ang oras na akala mong nasayang ay nagiging kapaki-pakinabang na aliado para sa konstruo de resultados extraordinarios. May isa pang mahalagang elemento na kadalasang naliligtaan, habilidad de transformar pequeñas vitrias en confianza duradora. Naranasan ko ito sa unang mga taon ng New Negosyo de Limpeza. Bawat kontratang naisara, bawat kliyenteng natuwa, bawat tawag na naging bemsusdido, kahit tila maliit, ay naging pundasyon ng aking konfiana at daminha coregem para harapin ang mas malalaking desafiyos. Kung hinintay ko lamang ang malalaking resultados para maramdaman kong kapas, malamang ay sumuko ako bago pa man tuluyang makapagsimula. Hindi alam ng karamihan na ang konfiana no nas dos fitos grandiosos, kundi mula sa sunod-sunod na maliliit na susesos. Bawat pequena vitria ay patunay na kaya mo, pinatitibay nito ang iyong auto-imagem at binabawasan ang bigat. Iminumulat ko sa aking isipan ang lahat ng gumana, kung paano ko hinarap ang mga pagtutol, at kung anong mga pagbabago ang makatutulong upang makamit ko ang mas magagandang resulta. Hindi lamang nito pinatatag ang aking kumpiyansa, kundi lumikha rin ito ng mga pattern ng pag-uugali na kusa kong inuulit sa mga susunod na pagkakataon. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiyang pang-asal na ang pakiramdam ng pagiging may kakayahan ay nabubuo ng paisa-isa, habang mas nakakaranas ka ng maliliit na tagumpay na konektado sa mas malalaking layunin. Mas tumitibay ang iyong emosyonal na katatagan at ang iyong kakayahang mag-risk ng may pag-ingat. Sa madaling salita, bawat maliit na panalo ay naghahanda sa iyo para harapin ang mas mahihirap na hamon ng hindi ka natatakot. Naranasan ko mismo na kapag dumarating ang malalaking kontrata, ang kumpiyansang nabuo mula sa maliliit na tagumpay ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para kumilos ng malinaw at may kapanatagan sa gitna ng matinding presyon.
Naalala ko ang isang partikular na sitwasyon, nakapagsara ako ng isang maliit na kontrata sa isang lokal na kumpanya na sa unang tingin ay tila walang gaanong halaga. Ngunit nang pag-aralan ko ang aking approach, napagtanto kong nagamit ko ang mga teknik sa pagpapaniwala, komunikasyon, at negosasyon na dati ay hindi ko makuha ng tama. Ang aral na iyon ang nagbigay sa akin ng kumpiyansa upang lumapit sa mas malalaki at mas mapiling kliyente, at makalipas ang ilang buwan, nakapagsara ako ng mas malalaking kontrata gamit ang parehong mga prinsipyo. Ang bawat maliit na tagumpay ay lumikha ng epekto ng pag-ipon, pinalalawak ang aking kakayahang humawak ng mas komplikadong sitwasyon at ginagawang estratehikong pagkilos ang dating takot. Kaya ngayon, itanong mo sa iyong sarili, ilang maliliit na tagumpay ang hindi mo napapansin? Ilang munting resulta ang maaari sanang nagsisilbing pundasyon para sa mas malalaking tagumpay kung binigyan mo lamang sila ng pansin at tunay na pinag-aralan. Kapag sinimulan mong obserbahan, itala, at isapuso ang bawat maliit na panalo, nagiging praktikal na lakas ang iyong kumpiyansa, isang lakas na kayang magtaguyod ng matapang na aksyon at makapaghatid ng pambihirang resulta. Isa sa pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ito, ang pananaw mo tungkol sa kabiguan ang tutukoy kung sisirain ka nito o itatayo. Naranasan ko na ang mga panahong tila gumuho ang lahat, mga kliyenteng umatras, mga operasyong nagkaproblema, at ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Sa simula, madali kong iniugnay ang bawat pagkatalo sa aking halaga at kakayahan. Ngunit unti-unti kong natuklasan na hindi ang kabiguan ang humuhubog sa iyong kapalaran, kundi ang reaksyon mo dito. Sinimulan kong baguhin ang aking pananaw, sa halip na tutukan ang pagkatalo, sinuri ko ang bawat pagkakamali bilang palatandaan kung saan ako dapat mag-ayos at matuto. Halimbawa, kapag may mahalagang kliyente na tumatanggi sa aking alok, hindi ko na tinitingnan ang pagtanggi bilang wakas, kundi tinatanong ko ang sarili ko, malinaw ba ang komunikasyon ko? Naunawaan ko ba ang pangangailangan niya? Naisagawa ko ba ang panukala ng mahusay? Ang bawat pagsusuri ay nagbibigay sa akin ng mahahalagang datos para sa susunod na hakbang. Sa paglipas ng panahon, ang kabiguan ay hindi na nakapipigil, nagiging gabay na ito. Sinusuportahan ito ng positibong sikolohiya, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong tinitingnan ang kabiguan bilang pagkakataon para matuto ay nagiging mas matatag, mas may kumpiyansa, at mas mahusay humawak ng emosyon. Mas mahusay silang humaharap sa hinaharap at mas mataas ang tsansang magtagumpay dahil bawat pagkatalo ay nagiging praktikal na aral na nagsisilbing gabay. Naranasan ko ito sa aking mga benta, negosasyon, at desisyon sa negosyo. Ang bawat aberyang sinuri ko ng mabuti ay nagbubunga ng mas tumpak na aksyon at mas malaki pang tagumpay sa mga susunod na pagkakataon. Isang karanasang tumatak sa akin ang nangyari nang biglang hindi natuloy ang isang malaking kontrata na halos tiyak ko nang mapapasakin. Noong una, bumalot ang panghihinayang at pagkadismaya. Ngunit imbes na magpaapekto, isinulat ko ang lahat, ano ang hindi gumana, ano ang dapat baguhin, paano ako magiging mas mahusay sa timing at presentasyon. Sa susunod na oportunidad, ginamit ko ang lahat ng ito, at nakapagsara ako ng mas malaking kontrata, mas kumpiyansa at mas may estratehiya. Ang aktibong interpretasyon ko sa kabiguan ang nagbigay sa akin ng kakayahang kumilos sa presyon at gumawa ng tuloy-tuloy na resulta. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ilang beses mo nang hinayaang tukuyin ng kabiguan ang iyong halaga o kinabukasan? Paano kung ang bawat pagkatalo ay isa palang tahimik na gabay, ipinapakita ng eksakto kung saan ka dapat lumakas? Kapag binago mo ang iyong pananaw sa kabiguan, nagiging kakampi ito, isang mapa na nagtuturo sa mga kasanayang kailangan mong linangin at mga oportunidad na dati ay hindi mo napapansin. Ang bawat kabiguang ginagamit ng tama ay nagiging tiyak na hakbang patungo sa resulta na dati ay mukhang imposible. At ngayon na sinisimulan mong makita kung paano gawing hakbang ang bawat sakit at kabiguan, isipin mo kung sino sa buhay mo ang maaaring makinabang sa pananaw na ito. Marahil ay may kakilala kang nahihirapan, nakakulong sa sariling pagkakamali, o hindi pa nauunawaan na ang mga pagsubok ay maaaring maging gasolina ng paglago. Ibahagi mo ang mensaheng ito sa taong iyon, maaaring ikaw ang magbukas ng pintuan para makita niya ang bagong landas patungo sa tagumpay. Maraming salamat sa iyong oras at sa tapang na kumilos kahit mahirap ang daan. Tandaan, ang bawat hakbang mo ngayon ay humuhubog sa iyong kinabukasan. At naghihintay ako sa iyo sa susunod na video.